Samantala, nasermonan ni Senator Kiko Pangilinan ang pamunuan ng Land Bank ng mga tuwira nito kaugnay ng 457 milyong pisong cash withdrawal ni Sally Santos ng SYMS Construction noong Marso na sinasabing idineliver kina Engineer Bryce Hernandez. Depensa ng bangko, sumunod sa panuntunan si Santos kaya't wala umanong dahilan para i-flag ang kanyang naging transaksyon. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kinastigo ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang pamuno ng Land Bank of the Philippines dahil sa pangatwiran sa nangyaring pag-withdraw ni Ms. Sally Santos ng SYMS Construction ng 457 million pesos ng magkasunod na araw. Ito matapos iayag ng pamuno ng Land Bank na wala silang nilabag sa nasabing transaksyon at sumunod sila sa banking laws ng Pilipinas. Ayon kay Pangilinan, nakababahala ang ganitong pahayag ng Land Bank dahil nangangahulugan na maaari muling maulit ang mga ganitong klase ng transaksyon. Naisa na ng senador na ihayag ng Land Bank na kanilang masusing repasuhin ang kanilang mga sinusunod na patakaran sa paghawak sa ganitong kalaki ng halaga ng pera. Diin ni Pangilinan, alam ng mga taga-Land Bank na pera ng taong bayan ang inilalabas sa bangko kaya dapat na pinag-iingatan. Nais din itong makita kung inabisuhan nilang Anti-Money Laundering Council o AMLAC nang nangyari ang nasabing transaksyon. Tatanda na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Ms. Sally Santos ng SYMS Construction na nag-withdraw siya ng 457 million pesos noong March 2025 at diniliver kina Engineer Bryce Hernandez ng Bulacan First Engineering District. Kung tama ang naging statement ng Land Bank na wala silang ginawang mali, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and regulations, ang tanong, ibig sabihin ba dahil walang mali sa paglabas ng 457 million pesos cash sa 2 araw, ay mauulit ito? Pwedeng gawin ulit dahil to quote, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and regulations. We beg to disagree. Dapat sana ay sinabi nila sa kanilang statement, maghahanap kami ng paraan para hindi na mangyari ulit ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.